Karim's POV. Pumunta ako ng condo ni Mel pero wala naman nangyari sa amin. So pumunta ka dito para matulog? Really, Karim? Di makapaniwalang tanong niya sa akin. Please Mel, I want to sleep. Can you please shut up? Ines na sabi ko sa kanya. You are unbelievable. Sigaw niya sa akin. Hindi ko siya inintindi. Hanggang ngayon kasi pakiramdam ko magkadikit pa rin ang labi namin ni Manang. Na kahit nakapikit na ako, mukha niya pa rin na nakikita ko. Ang maganda niyang mukha, matangos na ilong at mapapulan niyang labi. Na kahit badoy ang forma niya, naaakit niya ako. Buong gabi kong pinag-isipan ang dapat kong gawin. Shit, nahihibang na ako. Simula bukas, iiwasan ko na siya para din yun sa kanya. In 2 weeks, magsisimula ng pasukan kaya hindi maganda na maging malapit ako sa kanya. Magiging isa ako sa magiging guro niya. Mahigpit na pinagbabawal ang relasyon ng guro at ng estudyante. Nakaidlip ako pero nagising ako nang maramdaman ko na may humahalik sa akin. Nang idilat ko ang mga mata, bumungad si Mel sa harapan ko na walang kahit anong saplot. Mel, what are you doing? Tanong ko sa kanya. I want you, Karim. Mapang-akit pang sabi niya. Mel, sorry but I'm tired. Sabi ko sa kanya, dalang totoo wala talaga akong gana. Ang hindi mo lang ako nakakaramdam ng init ng katawan ngayon. Karim, what's going on? This is the time na tinanggihan mo ko. Tanong niya sa akin. Wala ako sa mood. I think I need to go home. Paalam ko sa kanya. Umuwi ako kahit madaling araw. Tahimik ang kondo at pagpasok ko, bumalik sa alaala ko ang nangyari kagabi. Ito na naman ang katawan ko. Nakakaramdam na naman ng init. Pumasok ako ng silid ko para maligo. Kahit na 3:00 pa na madaling araw, naligo ako para lang patayin ang init na nararamdaman ko. Natulog ulit ako at nagising ako ng 8 a.m. Una kong ginawa, sinilip ko ang picture niya sa phone ko. Napangiti na makita ko ang maganda niyang ngiti. Nagluto ako ng breakfast namin pagkatapos ay nagayos ako ng mesa. Pero hindi pa rin to lumalabas. Kaya hinayaan ko lang kainin ako na may nag-doorbell. Nang buksan ko'y bumungad sa akin si Mel. Good morning, Karim. Bati niya sa akin sabay halik sa labi ko. Pumasok ito at ako na may sumunod sa kanya. Wow, good timing kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Sabi niya. What brings you here? Tanong ko sa kanya. Nothing. Gusto ko lang tumambay dito like before. Let's eat na. By the way, where's your maid? Talong niya sa akin. She's still on bed. Sagot ko. Pumapayag ka? Her job is to serve you. Let me guess, you cooked this breakfast. Am I right? It's not a big deal. Kibit-balikat kong sagot sa kanya. Really? You're paying her without doing anything? Patuloy na sabi pa niya. Mia, let's eat. Huwag mong alalahanin ang ibabayad ko sa kanya. Pagod siguro siya kaya hayaan mo na siya. I know that you don't like her. Sabi ko sa kanya habang tinatapos kong pagkain ko. Umupo ako sa sofa. Tanghali na pero hindi pa siya gising. Parang gusto ko na siyang gisingin pero pinigilan ko ang sarili ko. Tumabi sa akin si Mel. Maya-maya lang narinig kong bumukas ang pintuan ni Manang kaya hinalikan ko si Mel hanggang sa lumalim. Nakapikit si Mel kahit nasundan ko lang tingin si Manang. Tahimik lamang siyang pumasok ng kusina. Dahil sa ginawa ko, kailangan kong pangatawanan. Kaya pumasok kami ni Mel sa kwarto ko at doon namin tinuloy ang dapat namin gawin. Naboboring na ako dahil sobrang tagal ko makaraos pero nasimulan kong isipin ang magandang mukha ni Manang, binilisan kong galaw at maya-maya, nakaraos na kaagad. Gumamit din ng proteksyon para sigurado. Sinadya ko pa ilapagsasig ang ginamit ko. Gusto ko na ma-turn off siya sa akin kahit hindi ko alam kung may nararamdaman ba siya sa akin. Paglabas namin, inutusan ko siyang maglinis. Sumunod naman to pagkatapos niya maglinis sa living room. Pagpasok niya sa room, pumunta ako sa kitchen para magluto ng lunch. Sinilip ko pa ang food na iniwan ko para sa kanya pero hindi niya yun binawasan. Nagsimula na ako mag-alala para sa kanya. Habang nagpapakulo ako, pumunta muna ako sa tabi ni Mel. Nagugulat ako kasi bigla na lang niya akong hahalikan. Sakto pa lumabas si Manang. Dumiretso ito ng storage room. Alam ko nakukuha siya ng pamalit sa kama ko. Huminga ako ng malalim dahil nag-aalala ako sa kanya. Hindi ba siya nagugutom? Tanong ko pa sa sarili ko. Karim, kain na tayo. I'm hungry already. Sabi sa akin ni Mel. Wala na ako nagawa nung hilain niya ako. Siya na rin nagayos ng lamesa. Past 2 in the afternoon na but she's still inside my room. Akbang papasok ako nang bukas ang pinto. May dala-dala siyang mga labahan. Nagpaalam siya na maglalaba. Gusto ko siyang pigilan at sabihin na kumain muna pero dahil nakatingin sa akin si Mel, pumasok na lang ako para kumuha ng pera, pambayad niya sa pagpapalaundry. Lumabas to at alam kong nahihirapan tong dalhin ng mga labahin. Nagtatalo ang nasa loob ko kung susunod ba ako. At dahil hindi ako mapakali, Mel, you need to go. Now.
Sabi ko sa kanya. Tumingin lang to na may pagtataka, pero sumang-ayon din. Ihatid mo na ako sa lobby please, sabi nito sa akin. Okay, no problem, sagot ko sa kanya. Sakto dahil gusto ko rin siyang silipin sa laundry area. Na makalabas si Miel, palihim akong nanonood sa kanya. Lumabas ang tagabantay kaya siya na lang ang natira. Tumayo ito at maya-may nagsimula siyang sumayaw. She is good and so beautiful. Bawat galaw niya ay ang ganda niyang tingnan. Di ko maiwasan na kunan siya ng video. Nasira lang ang mood ko nang dumating si Sandrix. Nagtaka ako dahil naglalaban na pala ito ngayon. Sa tingin ko alam niya na nandito si Manang. Gusto ko siyang puntahan at tilain palayo sa lalaking yon. Ang ganda kasi ng ngiti niya dito. Nakita ko na paalis na sila kaya mabilis akong bumalik sa kondo ko. Pagdating ko, hinintay ko siyang pumasok. Dahil naiinis ako, bigla ko na lang siyang pinagalitan. Pero hindi niya nagawang sumagot sa akin dahil hindi ko naagapan ay bumagsak siya sa sahig. Kinabahan ako dahil nahimatay siya. Manang, do you hear me? Manang, wake up! Tinapik-tapik ko pa ang mukha niya. Binuhat ko siya, tinala sa sofa pagkatapos ay kumuha ko ng pupwede kong ipaamoy sa kanya. Maya-maya nga'y nagkamarin na to. Tatayo sana to nang pigilan ko siya. Just stay here, sabi ko sa kanya. Pero hindi pa ako tapos sa trabaho ko, senyorito. Sagot niya sa akin. I know, just stay here, sabi ko ulit sa kanya. Binuhat ko ang mga damit at nilagay ko sa room ko. Ang kumot naman, nilagay ko na sa storage room. Pagkatapos, ininit ko ang food na iniwan ko para sa kanya. Inayos ko ang mesa. Bumaling ako sa kanya at binuhat ko siya papunta sa dining room. Ano pong ginagawa ninyo, senyorito? Bakit niyo po ako binubuhat? Tanong niya sa akin. Hindi ko siya sinagot. Ibinaba ko siya sa upuan. Tumabi ako sa tabi niya at kinuha ko ang kutsara at ang tinidor. Ako na mismo ang magsusubo sa kanya. Itinapat ko ang kutsara sa bibig niya pero nakatingin lamang to sa akin. Bakit niyo po ginagawa ito? Tanong niya sa akin. Let me do this thing for you. Wala sa sariling sagot ko sa kanya. Kaya ko naman po at saka hindi niyo po dapat akong pagsilbihan dahil ako ang katulong dito. Sabi niya sa akin. Dahil sa sinabi niya, binitawan ko ang hawak kong kubyertos. Kain ka na't huwag ka magpapagutom. Dahil magagalit sa akin, si mom kapag nalaman niya na pinapabayaan kita. Sabi ko bago lumabas ng dining room. Kinuha ko ang phone na binili ko para sa kanya. Bala ko kasi ibigay para may magamit siya. Sa Belle's POV. Nagising ako na nakahiga na sa sofa. Si Manong kaagad ang una ko nakita pagdilat ng mga mata ko. Hindi to nagsasalita at umalis siya sa tabi ko. Pumasok siya sa kusina, ako naman ay nakatingin lamang sa kanya. Galit pa rin kaya siya? Tanong ko sa sarili ko. Ilang sandali pa bumalik na siya at nagulat ako dahil binuhat niya ako. Habang papasok kami sa dining room, ngayon ko siya napagmasdan na matagal. Sobrang gwapo niya kaya nga nung nakita ko siya sa portrait, nagapuhan talaga ako sa kanya. Naging instant crush ko pa nga siya. Are you done? Tanong niya sa akin. Po? Nagtatakang sabi ko. Checking on my face, sabi niya. Yumuko akong bigla dahil nahuli niya ako. Ibinaba niya ako sa upuan. May inihanda pala siyang pagkain. Bigla ako nahiya. Kinuha niya ang kutsara at balak niya akong subuan pero pinigilan ko siya. Hindi niya po pwedeng gawin to dahil sa aming dalawa siya ang boss ko. Siguro nakuha niyang ibig kong sabihin kaya't lumabas siya sa kusina. Natakam ako sa pagkain na kahain. Dahil na rin sa gutom na ako, naubos ko ang lahat ng niluluto niya. Gusto ko tuloy matuto magluto para may pagluto ko siya at makabawi sa kanya. Niligpit ko ang kinainan ko at naghugas na rin ng plato at naglinis ng kusina. Pagkalabas ko, saktong palabas sa silid niya si Senyorito. Senyorito, maraming salamat po. Babawi na lang po ako kapag natuto na po ako magluto. Sabi ko sa kanya. Lumapit to sa akin at may inaabot. Nagtataka naman ako nakatingin sa hawak niyang box. Here! Seryosong gwapo mukha nito. Ano po ito? Para po ba ito sa akin? Hindi po kayo matatanggap yan, senyorito. Sabi ko sa kanya. Dahil nahihiya ako. Open it. Makakatulong yan sa'yo para mapilis kang matuto magluto. Sabi niya sa akin. Kahit na nahihiya ako, nasasabik pa rin ako malaman ang laman ng ibinigay niya. Tinanggap ko na ito at di na nagpabebe pa. Baka magalit pa kapag hindi ko kinuha. Knowing him, maiksi ang pasensya. Malamang galit na tumamaya. Dahan-dahan kong binuksan ang maliit na kahon. Tumambad sa akin ang magandang cellphone. Wow, ang ganda pero hindi ko po ito matatanggap, senyorito. Sigurado po ako na mahal po ito. Sabi ko sa kanya. Totoong hindi ko kayang tanggapin. Kapareho kasi ito ng cellphone na pinahiram niya. Ang kaibahan nga lang ay ang kulay.
Tumingin to sa akin habang seryoso mo ka. Isipin mo na lang na binigay ko ang gift mo sa birthday mo. Advance gift, sabi niya. Pero matagal pa pong birthday ko eh. Pagdadahilan ko sa kanya. Akala ko tapos na siya pero nagsalita pa siya ulit. Kunin mo na yan dahil kung hindi, hindi kita sasahuran. Mas lalo pa itong naging seryoso. Napapaisip na nga talaga ako. Bakit laging may pagbabanta? Wala ako ibang choice kundi tumanguna lamang. Gusto kong maiyak dahil ang ganda talaga ng phone ay binigay niya. Kagaya ng phone niya na hiniram ko. Sa sobrang tuwa, mabilis ako lumapit sa kanya at niyakap ko siya na mahigpit. Thank you po, senyorito. Sabi ko sa kanya habang nakayakap ako. Hindi to sumagot sa akin. Maya-maya hinahaplos niya ang buhok ko kaya doon ako nahimasmasan. Bumitaw ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Sorry pero hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko dahil bigla niya na lang akong hinalikan sa labi. Nabigla ako sa ginawa niya. Nanatiling nakadilat ang mga mata ko. Kagaya ng dati nagtatalo ang isip at katawan ko kung ano ba ang dapat kong gawin. Pero sadyang traidor ang katawan ko dahil kusa na lang siyang tumutugon ng walang permiso ko. Hindi ko rin alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Panabay pa kaming napaungol at di ko alam kung paano nangyari. Pero buhat-buhat niya na ako hanggang makarating kami ng sofa. Umupo siya at nakaupo lang ako sa kandungan niya. Kinagat niya ibabang parte ng labi ko dahilan para maibok ako ang bibig ko. Hindi ko alam pero lahat ng ginagawa niya ay ginagaya ko lamang. Bago sa akin ang lahat ng to kaya wala akong ideya kahit na ano. Napansin ko ring pananghimas niya sa likod ko pababa sa balakang ko hanggang umabot na sa pangupo ko. Napaungol ako dahil bumaba ng halik niya sa leg ko. Napakapit naman ako sa balikat niya at may nararamdaman din ako na tumutusok na sa gitnang bahagi ng katawan ko. Tumigil kami sa ginagawa at tumingin sa isa't isa. Ang pungay ng mga mata niya, nalalang nagpagwapo sa kanya. We need to stop, sabi niya sa akin. Di ako nakasagot at nanatiling nakatingin sa kanya. Pinagmasdan ko ang buong mukha niya simula ng makapal niyang kilay. Ngayon ko lang napansin na hindi purong itim ang kulay ng mga mata niya dahil may halo itong konting bughaw. Ang tangos ng ilong niya, mapula ang labi niya at ang hugis ng panga niya ay napaka-perpekto. Naging tahimik din ang paligid namin. Bago pa kami humantong sa anumang gawain, nagsalita na ako. Senyorito, turuan mo na lang ako kung paano gamitin tong phone. Sabi ko sa kanya habang pilit na inaabot ang cellphone sa mesa. Kahit na sa totoo may ideya na ako ay ginawa ko yung dahilan para basagin lang ang katahimikan. Hindi ko alam kung ano nangyari pero nasa mesa na ito ngayon. Nang makuha ko ito'y bumalik na ako sa pagkakaupo sa kandungan niya. Napalakas atang pangupo ko dahil bigla itong napadaing. Sorry po, senyorito, nasaktan po ba kayo? Sige, aalis na po ako ha. Lilipat na lang po ako sa tabi ninyo. Sabi ko sa kanya. No, just stay. Sabi niya habang nakikita kong nahihirapan siya. Pero baka nabibigatan po kayo sa akin. Dagdag ko pang sabi sa kanya. I'm fine. Nauutal na sagot niya sa akin. Pwede ka bang gumalaw ng paatras abante? Patanong niya sa akin pero sa tingin ko, isa iyong utos na kailangan kong sundin. Po? Bakit po? Nagtatakang tanong ko. Stop asking questions. Just do what I said. Naiinis na ito ngayon. Di na ako nagtanong ulit at kahit nagtataka ako, ginawa ko pa rin ang pinag-uutos niya. Sinimulan kong gumalaw sa kandungan niya at hindi ko alam, pero biglang uminit ang pakiramdam ko. Shit! Anas niya habang nakapikit. Pinagagiyan ko pa ang ginagawa kahit ako hindi ko malaman ang nangyayari sa akin. You're doing good, babe. Sabi niya pa. Napakapikit ito pero nung dumilat siya, hinalikan niya akong bigla. May naramdaman akong namumuo sa puson ko dahilan para makaramdam ako ng pagkaihi. Senyorito, pwede po bang stop muna? Kasi naiihi ako eh. Nauutal at nahihiyang bulalas ko sa kanya. It's fine, babe. Just let it out. Sagot niya sa akin. Pero baka mabasa po ang sofa at kayo rin po mabasa ako. Nahihiyang sabi ko pa sa kanya. Di na to nagsalita at kinabig niya ako at saka hinalikan ng madiin. Tumugon ako at maya-maya lang lumabas na ang naramdaman ko kanina. Nang maghiwalay ang labi namin, niyakap niya ako at naramdaman ko na nigas siya. Biglang nanghina mga tuhod ko. Napahiyaw pa siya habang mahigpit na nakayakap sa akin. Nang mahimasmasan ako, tumayo naman ako at mabilis na pumasok sa room ko para magpalit dahil basang-basa na ito. Inamoy ko pa to pero hindi naman ito mapanghi, kaya nagtaka na naman ako. Simula nang lumipat ako dito, may mga nangyayari na hindi ko naman inakalang gagawin ko at si Manong ang dahilan sa lahat ng to. May mga ginagawa siya sa akin na sa tingin ko hindi ko dapat ginagawa. Ano kaya ang susunod niyang gagawin?
Wala sa sariling tanong ko. Karim's POV. Saktong labas ko sa silid ko nang palabas din siya sa kusina. Inabot ko sa kanyang phone ibibigay ko. Ayaw pa sana niyang tanggapin. Nung binuksan niya, sobrang natuwa siya kahit lumapit siya sa akin at di ko na inaasahan ang gagawin niya. Niyakap niya ako na mahigpit. Ako na may natigilan at nanigas sa kanitatayuan ko. Ramdam na ramdam ko ang dibdib niyang nagbibigay na naman ng kakaibang init sa katawan ko. At nang bumitaw nga siya, wala na akong sanay na panahon dahil ninalikan ko siya. Kagaya ng laging nangyayari, hindi ko siyang tumugon sa halik ko. Nang tumugon siya, achievement na yon para sa akin. Pinagigihan ko pa ang paghalik ko sa kanya. Binuhat ko siya at umupo kami sa sofa habang nasa kandungan ko siya. Napangiti ako dahil fast learner pala tong si Manang. Sobrang pagtitimpi ang ginagawa ko para hindi kami humantong sa kama. Ayoko siyang biglain at ayoko mag-isip siya sa akin ng kakaiba. Nang tumigil kami, pilit niyang inaabot ang phone habang nakaupo sa kandungan ko. Ang pagkalalaki na may lalo nagwawala nang umupo siyang bigla. Napaungol ako sa ginawa niya na akmang aalis siya nang utusan ko siyang gumalaw. Napamura pa ako sa isipan sa sobrang sarap ng ginagawa niya. Ilang sandali pa nagsabi itong naiihi na daw siya. Kung nasa kama lang kami, malamang nakikita ko ng sarili ko. Sasairin ko. Ang unang ilalabas niya. Ilang saglit pa sumunod na ako. Tumayo din to at mabilis na pumasok sa kwarto niya. Ganon din ang ginawa ko at pumasok din ako sa silid ko at nagpalit ng underwear. Gabi na kaya't lumabas ako para magluto. Hahayaan ko na lang muna siya sa silid niya dahil alam ko nahihiya pa rin to sa akin. Na-enjoy ko na talaga ang pagluluto simula nang dumating siya dito sa kondo ko. Ipinagpapasalamat ko rin na hindi siya marunong magluto. Pagkatapos ko, kumatok ako sa silid niya. Binuksan niya to at halatang nahihiya siya sa akin. "The dinner is ready," sabi ko sa kanya. "Pasensya na po talaga kayo, sir, senyorito. Hindi po ako marunong magluto eh," sabi niya sa akin habang nakayo ko ito. "It's fine. Mas maigi nang hindi ka marunong." Sabi ko na tayong nasa isipan ko lamang. Hindi na ako nagsalita pa at bumalik na sa dining room. Alam ko na rin nakasunod siya sa akin. Naghugas to ng kamay kaya't malaya ko siyang natatanaw mula sa kinaupuan ko. Sa likod na mahama niyang damit na para siyang manang ay siyang bubuhay sa init na meron sa katawan ko. Para mas gusto ko na lang na ganyan siya manamit para wala nang iba pang lalapit sa kanya. Habang nakatingin sa kanya, hindi ko maiwasang hindi mapalunok. Shit talaga. Dahil nabubuhay na naman ang sandata ko. Lumapit ito at tumupo sa tabi kong upuan. Tahimik to habang nilalagyan niya ang plato ko ng pagkain. Tinali niyang buhok niya kaya't litaw na litaw ang maputi niyang leeg. Nakita ko rin ang pulang marka na inilagay ko kanina. Parang gusto ko patuloy dagdagan at punuin ng mga marka ang makinis niyang leeg. Pinilig ko ang ulo dahil sa kung ano-ano na lamang ang naiisip ko. Tumigil ka na at kumain ka na lamang. Sabay ko pa sa sarili ko. Sa Belle's POV. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang mailang sa mga tingin sa akin na senyorito. Hindi ko maiwasang kagatin na ibabang parte ng labi ko. "Stop biting your lip," sabi niya sa akin. Kaya tinikom ko na lamang ang labi ko. Kumain na lang ako at di na tumitingin pa sa kanya. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko kaya't napatingin ako sa kanya nang may pagtataka. Lumapit ito sa akin. Nagulat ako dahil nilapatan niya ang gilid ng palad ko. Namula ako sa ginawa niya. "There's a sauce. Don't be so messy when you're eating." Gusto ko sana sagutin siya pero pinili ko na lang manahimik para lang matapos na ako. Napatingin akong bigla sa leeg niya at di ko alam kung paano napunta doon ang sauce ng steak. Pero dahil nakaisip ako ng kalokohan, tumayo ako at lumapit sa kanya. Yumako ako at nilapitan ko ang sauce na napunta sa leeg niya. Dahilan para mag-react din siya. Napaungol pa nga eh. Ako na may lumayo na sa kanya para pumunta na sa lababo. Pero hindi pa ako nakakarating doon, hinila niya na ako paharap sa kanya. "Panagutan mo ang ginawa mo," sabi niya bago niya ako hinalikan ulit. Dahil matangkad siya, nakatingkayad pa ako. Wala akong choice kundi ang tugunin ang halik niya. Mapusok at puno ng diin ang bawat halik na pinagsasaluhan namin. Kapwa kami naghahabol ng hininga na maghiwalay ang mga labi namin. Tumalikod ako at sinimulan ng paghuhugas ng mga plato. Ramdam ko na nakatingin to sa akin. Hindi ko na maintindihan ang puso ko dahil ang bilis na naman ng tibok nito sa mga oras na to. Nang matapos ako ay naalala ko na magpapaalam pala ako sa kanya. Ayoko magpaalam kapag paalis na ako. "Senyorito," tawag ko sa kanya. Tanging sagot niya sa akin habang abala to sa phone niya. "Gusto ko po sana magpaalam," panimula akong sabi.
Uuwi na po ako sa amin. Dagdag ko pang sabi sa kanya. Tumingin to sa akin habang nakakunot ang noo. Pero hindi ito nagsasalita. Nagpaalam na po ako kay senyora bago ko pumunta dito. Dagdag ko pang sabi. Kailan ang uwi mo? Seryosong tanong niya pa sa akin. Sa Sabado po. Sagot ko naman sa kanya. When are you coming back? Tanong niya ulit. Hindi pa nga ako nakakaalis, nagtatanong agad kung kailan babalik. 1 week po ako doon. Sagot ko ulit sa kanya. Okay, tayong sagot niya. Tumayo ito at pumasok na sa kwarto niya. Ako na may tuwang-tuwa dahil pinayagan niya ako. Hindi ko naman pala mahirap kausapin eh. Sobra miss ko na talaga si nanay at si Bunsoy. Balak ko silang sorpresahin. Tiyak matutuwa si nanay kapag umuwi ako. Bukas magpapaalam ako na mag-grocery ako para pasalubong ko sa kanila. May naitabi naman akong pera dahil hindi naman ako magastos na tao. Nagulat pa ako na mag-ring ang phone ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may ganito ako kagandang phone. Bumalik tuloy ang alaala na nangyari kanina. Hindi ko na iwasang mamula kapag naalala ko. Ako ba talaga yon? Hindi kasi ako makapaniwala na nagagawa ko ang bagay na yon. Dalaga na nga talaga ako. Ani ko sa sarili ko. Nagulat ulit ako nang umalingango ulit ang ringtone ng cellphone ko. Kaya sinagot ko na ito. Hello? Bakit ang tagal mong sagutin? Tanong sa kabilang linya. Po, sino po sila? Tanong ko. It's me. Maiksing sagot niya. Kayo po pala, senyorito. May kailangan po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Wala naman. I want to hear your voice before I go to bed. Sagot pa niya sa akin. Bigla naman akong kinilig sa sinabi niya. Napatakip pa ako ng bibig ko dahil baka marinig niya pa ako. Good night po, senyorito. Sabi ko sa kanya sabay baba ng tawag. Hindi ko maiwasan ng tumili pero nang ma-realize ko na baka marinig ako sa labas, mabilis kong tinakpan ng bibig ko. Sumampa ako ng kama at nagtakip ng unan sa mukha ko. Hindi ko kasi maiwasan na uminit ang pisngi ko sa kilig. Oo, kinikilig ako. Kahit nasa plado siya palagi, may konti rin pala itong kabaitan. Dami nangyari sa araw na to. Ang sweet naman pala ni Manong eh. Kausap ko pa sa sarili ko. Karim's POV. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko na nakayanan ko magtimpi. Sobrang dami na nga na nagbago. Simula nang makasama ko siya. Nagpaalam siya. Nauuwi siya sa kanila at pumayag naman ako. Dahil na bang dahilan para hindi ako pumayag? Baka isipin niya na masyado na ako mahigpit sa kanya. Senyorito, magpapaalam po sana ako para mag-grocery. Sabi niya sa akin. Marami pa naman ng mga stock sa pantry. Nagtatakang tanong ko pa sa kanya. Hindi po, para po sana dito sa bahay. Gusto ko pa sana ibili sa nanay ng stocks. Malayo pa po kasi kami sa bayan. Sagot niya pa sa akin. Okay, I'll go with you. Sabi ko sa kanya. Kahit ako, nagulat na rin sa sarili ko dahil kailan pa ako sinipag na pumunta sa grocery store. Po? Naku, wag na po. Kaagad pang sagot niya sa akin. Kumunot ang noo ko para takutin siya. Madalas ko kasi ginagawa kapag hindi ako sang-ayon. Sige na nga po, pero paalala po, wag kayong tatabi sa akin ha. Sabi niya, kaya naman nagtaka ko. Baka ano pang sabihin sa inyo kapag katabi niyo ako? Dagdag pa niyang sabi sa akin. Okay, I understand. Sagot ko sa kanya. Para hindi na humaba pang pag-uusap at nang makaalis na kami. Nauna itong maglakad habang ako'y nasa likuran niya. Ang dalawa ngayon ang nasa elevator. Gusto ko hawakan yung kamay niya. Maglakad habang hawak kong kamay niya pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit ko ba naiisip na hawakan ang kamay niya. Dumiretso kami sa kotse pagkatapos ay bumiyahe na kami papunta sa grocery store. Pagdating namin panay ang layo niya sa akin pero ako, pasimple lang tumatabi sa kanya. Kumain ito ng cart at talagan niya ng mga bibilhin niya. Ako ay tahimik lang na sumusunod sa kanya. Tumigil ito kaya nagtaka ako. Hindi ito nagsasalita. What's wrong? Tanong ko sa kanya. Dito lang po kayo, senyorito. Hahanap lang po ako ng tutulong sa akin na kumuha ng biskwit sa lata. Sabi niya pa sa akin. Mga alis siya nang walang pasabi ko siyang kinarga. Binuhat ko na lang siya para maabot niya ang lata na sinasabi niya. Nakalimutan ko na dito kami sa grocery dahil pasimple lang ang ginawa kong pag-amoy-amoy sa kanya. Natigil lang ako nang tapikin niya ako. Senyorito, okay na po. Pwede niya na po akong ibaba? Sabi niya sa akin. Ibinaba ko siyang tumingin muna ako sa paligid bago ko siya ninakawan ng halik.
Nakita ko na tulala ito kaya tinawag ko siya dahil medyo malayo ako sa kanya. Hindi ko naman maiwasang hindi mapangiti sa reaksyon niya. Let's go, manang. Nakangiting sabi niya sa akin. Naglakad naman to papunta sa akin. Kitang-kita ko ang pamumula ng mukha niya. Nagtataka ako dahil konti pa lang naman ang pinamili niya, pero magbabayad na siya? Ayoko na mag-alok sa kanya na ako magbabayad dahil alam ko, tatanggihan lamang niya ito. Umalis ako sa tabi niya at may kinausap akong saglit. Nang matapos na siya magbayad, niyaya ko siyang kumain muna. Kumain muna tayo, manang. Senyorito, mahal po dyan. Sa kondo niya na lang po. Ayaw niya sa restaurant dahil mahal daw. Hindi ko siya pinansin, pero dinala ko siya sa Griffin's na pagmamayari ni James. Isa sa mga bago naming kaibigan. Sikat itong chef at sila nagmamayari ng restaurant na ito. Sigurado po ba kayo na dito tayo kakain, senyorito? Tanong niya ulit sa akin. Of course, I'm 100% sure, manang. Sagot ko sa kanya. Ang mahal po kasi dito eh. Baka po ibawas niyo sa sahod kung kakainin ko dito. Nag-aalang ang sabi niya. Hindi ko naman maiwasan tumawa. Nakita ko pa kumunot ang noon niya at agad siyang tumayo. Mabilis ko naman siyang pinigilan. Where are you going? Tanong ko pa sa kanya. Sa labas po, doon na muna ako. Sagot niya habang umiiwas ang tingin sa akin. Bakit ka lalabas? Magdi-dinner pa tayo. Sabi ko sa kanya. Hindi po ba kayo mahihiya? Nakatingin sila sa atin sa lakas ng tawa ninyo. Himig inis na sabi pa niya. Kaya pala nahihiya siya eh. Please sit down, babe. I'm just kidding. Sabi ko sa kanya. Ako ba talaga to? Kasi gumagamit ako ng please at may babe kahit hindi naman kami. Umupo naman to ulit pero umiwas ang tingin sa akin. Lalambigin ko sana to na may biglang tumawag sa akin. Hi, Karim! Tawag sa akin ng babaeng matagal ko nang ibinaon sa limot. Karen! Biglang bigkas ko sa pangalan niya. Long time no see, Karim? Sabi niya habang nakangiti. Yeah, it's been years. Tanging sabi ko pa. I've missed you. Sabi niya sa bayakap sa akin. Nakita ko naman tumayo si Manang at lumabas sa restaurant, kaya bumitaw ako kay Karen. Sorry Karen, but I don't miss you. Sabi ko sa kanya bago ko lumabas. Sinabihan ko na yung waiter na take out na lang ang food natin. Inintay ko lang ang food dahil binabalot pa. Na makuha ko ito'y mabilis akong lumabas. Nakita ko tong nakatayo sa harap ng fountain. Let's go home na, babe. Sabi ko sa kanya. Dito sumagot kaya hinila ko na lamang siya. Wala akong pakialam kung marami nakatingin sa amin. Pinagbuksan ko siya ng pinto at tahimik ako nagmaneho pauwi sa kondo namin. Bakit ka lumabas ka agad? Basag ko sa katahimikan namin. Baha po kasi nakakaistorbo ko sa inyo eh. Sagot niya habang nasa labas ang tingin niya. Hindi na lang ako nagsalita dahil hindi ko na rin alam ang dapat kong sabihin. Pagdating sa unit ako na nagbuhat ng mga pinamili namin. Bukas nang uwi niya kaya gusto ko na makasama siyang matulog ngayong gabi. Hibang na nga ako dahil sa kanya ako bumigay. Lahat na nakakakilala sa akin tingin nila ay masama at walang puso. Pero siya iniiba niyang takbo ng buhay ko. Mahal ko na nga ba siya? Tanong ko sa sarili ko. Ininit ko ang pagkain na binili namin. Pagkatapos pumasok ako ng silid niya. Kumain na muna tayo. Sige po, senyorito. Abala ito sa pag-ayos ng mga dadaling niya bukas. Ihahatid na kita bukas. Sabi ko sa kanya. Naku, wag na po. Baka nakakaabala po ako sa inyo. Pagtanggi niya pa sa akin. Lahat na lang ba tatanggihan mo? Kumain na muna tayo, mamaya mo na lang tapusin yan. Hindi ko maiwasang hindi siya sungitan. Lumabas na ako, tinintay ko siya sa hapagkainan. Umupo ito sa tabi ko. Tahimik kaming kumakain. Ako na nagugas ng mga hugasin dahil gusto ko na tapusin niya na ang ginagawa niya. Pagkatapos ko sa kusina, pumasok na ako sa room ko para maligo. Nag-ahit din ako ng mga balbas ko. Napangiti ako habang nakatingin sa salamin. Nagsuot lang ako ng sando na maluwag at boxer. Pagkatapos, pumasok ako ng silid niya. Di na ako kumatok dahil hindi naman nakalock. Saktong pagpasok ko, kakalabas lang din niya sa banyo. At tayong tawal lamang ang meron sa katawan niya. Hindi ko maiwasang maparunok sa nakikita ko ngayon. Kaya ko kayang matulog na hindi kami hahantong sa isang maliit na tagpo? Kung ngayon pa lang nagwawalan ng alaga ko. Shit, kumalma ka. Kausap ko pa sa sarili ko.